Sumainyo ang Panginoon. Happy Fiesta po sa inyong lahat. So, may handa man kayo, no? May kapag kayo ay happy, no? Sa isang taon na ito, ng ating pagpapasalamat sa mga biyaya na ibinagkamaloob ng buong Kapal. Sabi nga po namin, dalawa yung ating pinagdiriwang ngayon. Kasi nagkataon na ito na lilisan namin ay para sa isa sa araw ng bukas na walang iba kundi ang Santo Niño, ang kapistahan ng Batang si Jesus na ginagawa namin every third Sunday of January na tanging ipinagkaloob ng Diyos, isa sa mga tanging biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Ang simbahan sa simbahan ng Pilipinas bilang mga Katoliko. At bahagi nyo, napakahalaga, sabi nga namin, yung kababaan ng katulad ng isang bata. So si San Antonio Abad ay isang halimbawa na mayroong kalooban ng tulad ng isa-isang bata. Napakahalaga ho ang pagkakaroon ng kalooban ng katulad ng isa-isang bata. Kababaan ng mundo. Kaya nga tutusin, ang sabi ni Jesus ito sa Ebanghelyo, hindi ka makakarating sa langit kung wala kang kalooban ng katulad ng isang bata. So bahagi yun. Pamantayan ay pagiging isang bata. Yun po isa sa mga hindi naintindihan ng mga kapatid natin na hindi Katoliko. No? So, ba't kayo nagbibigyan ng bata? Bata pa lang yan, walang isasagot yan. Sabi ni Jesus, no? Hindi ka pwede makapasok sa area ng Diyos kung wala kang puso na katulad ng isang bata. Eh, yun nga yung pamantayan, bakit hindi mo bibigyan yun, no? Sila nga yung itinutulang, no? Na dapat tayo ay katulad, no? Ng puso ng isang bata. So makikita natin sa buhay ni San Antonio Abad sigurado sa lahat ng mga panahon ang pagiging katulad ng isang bata. Sa mga na luminaryo, sabi ko nga po at nabanggit ko rin yung mga nakalipas na taon na si San Antonio Abad at si San Pablo unang Ermitaño ay magkababayan. Parehong Egyptian. Si San Pablo unang Ermitaño, which is the patron saint of our diocese, ay nauna lamang kasi siya pinakauna. So bahagi yun. Pero nag-abot sila. Si San Antonio Abad ay sa Middle Egypt. Si San Pablo ng Ermitaño ay nasa Upper Egypt. So bahagi yun. Kaya nga sabi nga natin sa tagang buhay ni San Antonio na sinulat ni Saint Athanasius ng Alexandria ay nakalagay doon natin, inidilig ni San Antonio Abad si San Pablo unang Ermitaño. Patulong ang dalawang diyon. Bahagi yun. At yung buhay na ipinamaliko ni San Antonio ng
di abad, isang buhay na kinakailangan talaga ng kawawakan ng loob. Siya galing sa isang mayamang pamilya. So, yung narinig niya yung banal na kasulatan, no, ay anong narinig ng banal na kasulatan? Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ipamigay sa mga luka, no, at sumunod ka sa akin. Kaya ibinamigay ni San Antonio Abad lahat ng pinagbili niya, lahat ng kanyang ari-arian. Dinala niya yung kanyang kapatid na babae sa mga grupo ng mga birhen, yung mga unang tawagin natin siguro ngayon, yung mga madre, obligation, at ipinabigay niya sa mga lupa ang kanyang ari-arian, at nagsimula siya ng buhay ermitanyo. Sa una-una ay nag-isa siya doon sa village, pero later on ay nagpunta na siya sa tinatawag nating disyerto ng Egypt. So bahagi yun, hindi mo magagawa yun kung wala kang manamit na kapapahan ng loob. Mahirap yung sabihin nga natin na yung kayamanan mo, ipagbili mo sa mga lupa. At namuhay siya ng isang ermitanyo. Kaya lang sabi nga natin, nakita niya rin kasi yung mahirap yung mamuhay ng nag-iisa. Kaya siya yung mga buhay bisita sa iba pang mga nagnanais na tumulad sa kanya. So sa kanyang pagbibisita, nakita niya na nagkaroon siya ng isang tinatawag nating grupo o komunidad. Ngayon kasi yung mga monastery natin ay isang monasteryo, isang building, and then separate lamang ang cell. Sabi-sabi lamang kumain. So, pero nung panahon ni San Antonio Abad, ang tawag na sa kanya, ama ng mga ermitanyo, father of monasticism. So, sinimulan niya ako na kung saan ay igrupo ang mga ermitanyo at sinimulan na maglaan ng kung tawagin natin road of life, pamamaraan ng pamumuhay. Kaya bahagi ng ating nakalitan mayroong baboy, nakasama si San Antonio Abad. Kasi nakita niya kay San Pablo ng Ermitanyo. San Pablo ng Ermitanyo. Dinadalahan ng uwak ng tinapay. Hindi naman lahat ay dadala ng uwak ng tinapay. Kaya nagsimula silang mag-domesticate. Farming, husbandry, mag-alaga ng mga hayop para mayroon silang ikabubuhay. So bahagi yun. Kaya sinimulan ni San Antonio Abad yung tinatawag natin pamamaraan ng buhay. Kaya ang tawag sa kanya ay Abad. Ang ibig sabihin ng Abad, abot. Kung sa atin, obispo. Para sa mga ermitanyo, yun ang tawag ng Abad. Siya yung pinaka-leader ng mga ermitanyo. Na naglaan ng buhay para sa panalangin. Pag-iisa, solitude. Pag-aayuno, pakipag-usap sa Diyos. So, bahagi yun na makita ko natin. Kakaunti lang mo yung mga lalaki dito sa Pilipinas na mga monghe. Mas marami yung sa atin ng mga mongha. Sa mga mongha natin,
interview mo, sabi mo, dito sa Laguna, dalawa ko, no? Yung fourth layer ng Kabuyao, at saka yung Carmelite Order, is false Carmelite Order ng San Pablo. No? So yung kaibigan kilala natin yung mga pink sister, no? Ng Baguio at ng Tagaytay. No? So anong makita natin? Kung kayo nakakatulad yun sa Tagaytay, no? Sa pink sister, makita nyo nakarehas. No? At nandun naman yung madre nakadoon. Nagdarasal, nagpapalit-palit lang, may oras sila eh. Pero tuloy-tuloy yung dasal, perpetual, kung sino talaga yung talagang perpetual Eucharistic adoration. So, bahagi yun. Wala akong tingin yun. 24 hours, nagpapalit-palit lang sila. Yun ang kanilang buhay na inilaan para sa Diyos. So bahagi nino na kung saan ay makita natin si San Antonio ng Abad ay kinalaban niya rin yung mga maling paniniwala. Yung Arianism, ang tawagin natin yung panahon na yun. Ano yung Arianism? Na si Jesus ay tao lang, hindi si Diyos. Tayo naniniwala na si Jesus ay Diyos na naging tao at hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos nung siya ay naging tao. Yung Arianism niya si Jesus ay tao lang. Kaya yung mga kasalukuyan, hindi na ubago yun. Yung mga bagong sagot na yun na sinasabi nyo sa Jesus ay tao lamang. Kahit na walang panahon ni San Antonio Abad, around 2nd and 3rd century, 290 to 390, no? Ay bahagi yun na kung saan ay namuhay si San Antonio Abad. Pero ano yung hamon na makita natin? Well, hindi naman tayo maging mga ermitanyo, no? Mga monge at mga monga. Pero naman, sana makita natin yung kapangyarihan ng panalangin. Sabi nga, nakakagaya palagi tayo, kasama ng mga layers sa Holy Communion, yung Holy Neighbors, tuwing 4th Friday of the month ay magkaroon tayo ng Holy Hour bilang isang komunidad. Iba ho kasi yung manalangin bilang isang komunidad. Katulad ng San Antonio. Magkakasama-sama sila. May panahon na sila magkakasama-sama sa panalangin. So sa panalangin sa Sakramento sa Altar. Tuwing ika-4 Friday, 6 to 7 o'clock in the evening, ay may holy hour tayo. So, kahit lang hindi kayo member ng Organisasyon Pagsimbahan, pagkaman anytime, pwede kayo pumunta sa Eucharistic Adoration Chapel natin para magtanong. Pero hindi natin bilang isang bayan ng Diyos ay maging bahagi ng ating pagkilos. May alay ninyo. May alay ninyo yung inyong panahon sa mga namin. Kayo ay maglalakad. Kayo ay magbiyahe. Medyo malayo yung biyahe. Pumunta kayo ng Maynila. Magdasal kayo. Magdasal kayo ng Santo Rosario. Ako nagbiyahe. Bahagi yun. Napakalaga po yung yung panalangin. Bago raos natin yan. Bilang mga pananampalatayang Kristiyano, Katoliko, gagabay sa atin para harapin ang mga hamon ng daigdig na ito. Sabi na natin, sabi na ng kumisa, sinasabi natin, ang hirap na maging labanan ng pangungurako. Ay talagang may hirapan tayo kapag hindi tayo nagkakasal. Mahirap magalabanan ng patuloy system. Talagang mahirap yun. Kapag kulang tayo sa panalangin.
Kaya napakahalaga yung buhay panalangin. No? At sa maasan ako, no, ay maging bahagi ng ating pagkilos. No? Panalangin, pag-aayuno, yung mga nagpapasilsi, no? Ay isama nyo na rin sa inyong pag-aalay. No? Ialay ninyo yan. Kanino? No? Sa mga kapatid natin, sa mga kapatid natin mga may sakit. No? Hindi lang kayo magpapasilsi. No? Ialay ninyo yung inyong fasting. Anumang uri ng inyong fasting. No? Sa mga may sakit, sa mga nasa bilangguan, yung mga umaharap sa maraming mga pagsubok, no? Pwede natin itulong sa harapan ng mga may kapal. So, at sana ay maging bahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ito. No? Magkakaroon din nawa, no? Mag-handog kayo ng panahon, pagsasakripisyo, no? Pagsasakripisyo. Kuminsan ako ay naglalakad, siyempre nakakita na naglalakad ako. No? Kapag nagmimisa, sabi naman, kapag wala namang masyado, no? May time pa naman, naglalakad ako. At yun yung no? Inaalay ko yun sa nasasakupan ng parokya, ang bahagi yun. No? Pagkakataon na kung saan yung itulong natin sa harapan ng buong kapal. Maligid lang, mag-uugas kayo ng pinggan. No? I-offer ninyo. Kailangan, habang kayo nag-uugas ng pinggan, i-offer ninyo. Hindi yung pagkatapos yung mag-uugas ng pinggan, i-offer yung mag-uugas ng pinggan doon. Hindi. No? Dapat on-site. Yung mismo pag-uhugas nyo ng pinggan, doon nyo iaalay. At yun ay bahagi yun ng pagtugon na kung saan ang taon-taon natin nanawa, no? Ay makatugon tayo sa panawagan ng Diyos. Na bagamat hindi naman tayo mga monge at mga mona, no? Ay manularan natin yung kabanalan, no? Ni San Antonio